Stand up! Nagustuhan ko kay Papa. Wala siyang bisyo. Hindi umiinom. Hindi naninigarilyo. At walang barkadang masyado. Si Paring Milo lang ang barkada niya. Saka tahimik siya. Walang kibo. At di nga siya umiinom. Hindi siya naninigarilyo. Kaya nagustuhan ko ang Papa mo. Okay. Maybe yung nung tinuruan niya ako mag-bike sa Cavite yun. Kasi hindi ako marunong mag-bike eh. Pero yun yung isa sa mga tinuro niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Kasi hindi naman lahat ng babae is marunong mag-bike. And then the other things na tinuro niya sa akin is siguro hindi niya alam yun na nung maging independent. Dahil kailangan mo ikaw ang panganay and then wala ang father sa tabi mo nung mga panahon na kailangan ng isang ama. Tumayo akong isa sa mga haligi ng tahanan. Katuwang ni mama sa pagpapalaki sa mga kapatid ko. Gusto ko turuan niya ako mag-drive eh. Pero nervyosa kasi ako kaya hindi ako nagpapaturo. But the other way around, hindi ko makakalimutan is yung pagiging tatay niya kahit hindi siya masyadong expressive sa aming mga kapatid. Doon niya pinapadama yung love niya, hindi sa salita, but in actions, especially sa mga pag-aalaga niya sa mga anak ko pag wala ako dito sa bahay. Na-appreciate namin yung dalawang Christopher kasi talagang yun yung pinaka-the best thing na bilang isang magulang na may someone na magtitingin sa mga anak mo. And that's what I'm thankful to the Lord because He gave me a father na talagang namibigay ng protection sa anak mo. Kahit hindi man yun sa salita, but more on sa gawa. Yun, happy birthday, Papa! Alala ko nung kabataan namin ni Ate Jeng, lagi tayo nanonood ng sine. Tapos pagtapos, kakain tayo doon sa Jollibee sa Galaxy. Doon yun sa may Avenida Rizal. Wala pang SM, wala pang Isitan, wala pang Robinson, wala pang Ayala Malls. Doon lang masaya na kami. I take care of me. Nung bata kasi wala akong masyadong nung memory kasi mas nakakasama si nanay. Pero nakakatawa to pero nung bata ako, pag pinapalo niya ako, laging, bukod sa memory na pinapalo niya ako, laging nandun yung yung comfort after. Kasi pag kunyari may time na hindi ko makalimutan yung pinalo niya ako. Tapos, syempre pag bata, iyak ka ng iyak, makakatulog ka. Pagising ko, dadala niya ako na So, parang yun. Tapos, may time din na, na ayaw niya na pinagupitan ako ng boy cut. Kasi, pinagupitan ako nun para daw makasama ako sa swimming. Pinagupitan ako ng isa sa mga tita ko. Tapos, nung nakita niya pag-uwi, ayaw niya, kaya pinapantay niya. So, yun yung mga naalala ko nung bata ko. Tapos, pero ngayon, nung adult na ako, or nung mas nagkamuwang, nakita ko na ang pag-aalaga ni tatay, dati, nagluluto, kahit simpleng pritong itlog, pag walang ulam, ganyan. O kaya, ngayong may asawa na, na-appreciate ko kasi nakikita ko na love niya si Melia. So, parang para sa akin din yun nagbabounce or nagre-reflect. Pag may option na kung kaya niyang ihatid, parang lagi siya nag-aalok pag aalis kami, na kung ihatid na lang, na parang kahit alam kong hassle sa kanya, willing siyang gawin yun for our safety. Very supportive siya kasi nung pagpapakasal, hindi man siya, parang hindi kami lumaking mayaman, pero hanggang kaya niya, willing siya and talagang generously siya magbibigay. Kumakain kami sa labas. Siya parating nagbabayan. Hindi naman ng memory talaga. Hindi naman nagbabayan. Pag magsiswimming, parati kami magkasama.
Namamasyal sa luneta na walang pera. Okay. Si Papa ang isang taong pwedeng maging idolo sa pagiging ama at pagiging biyanan. Kasi laki ng pasasalamat namin sa kanya ni Jeng dahil siya ang katuwang namin halos na nag-alaga sa aming mga anak. Habang kami nasa opisina, siya yung naghahatid, nagpapaligo, sumusundo. Isa pa, being an outstanding favorite sa salitang karerista, siya yung pwedeng lamang sa panalo in terms of pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang mga apo. Siguro, number 1 sa lahat ng mga biyanan. Pa, happy birthday. I love you pa. You're the best. Kasi siya lagi ipahatid sa akin kapag wala si Tito Lowe, kapag panghapon ako. At lagi ako minabaon ng pera pag galing na school. At isa pa, inahatid niya rin ako ng kotse minsan. At tinutulungan niya ako minsan sa kailangan sa freezer, pagkuha ng ni Dad, mga kailangan. At siya naghahain sa akin ng tanghalian kapag pag-uwi ko sa school. Favorite ko siya kasi kahit hindi siya ganun ka-affectionate sa amin, sa maraming paraan niya naman napaparamdam na mahal niya kami. For example, kapag bago ako pumasok, siya yung nag-aay ng food ko. Then, kapag habang kumakain na ako, nag-iinit na rin siya ng tubig para eksaktong tapos na ako kumain, kukulo na yung tubig. Then, yun yung panliligo ko para di masyadong malamig. Then, pagpapasok naman na ako, lagi nilang nire-remind ni Mama kung may nakalimutan daw ba akong gamit and mag-ingat daw ako. Tapos kapag wala naman akong makitang tricycle, ganun pagpapasok, willing siyang ihatid ako o kaya naman magbigay ng pera pamasahe. Those things na ginagawa niya is napaparamdam talaga niya sa akin na love niya ako kahit hindi niya ganon sinasabi. And I appreciate the efforts na ginagawa ni Papa para sa amin. Hello sa inyong lahat dyan! Sana okay lang kayo. Especially kay Tito Oying, happy 70th birthday sa'yo. Alam ko, sa Jollibee, alam namin na sa Jollibee ka ngayon nagsiselebrate. Kaya uunahan na namin si Jollibee, Tito Oying. Meron kaming 3 wish para sa'yo. Unang wish namin, sana si Lord patuloy ka pang bigyan ng magandang kalusugan. Mahabang buhay. At mas marami pang masasayang moments kasama ang ating buong pamilya. And enjoy your Jollibee celebration. Miss na namin kayong lahat. We will see you very soon. And mag-iingat kayo palagi. And God bless to all of you. Happy birthday, Tito Oying. Ang wish ko lang is ma-enjoy mo itong araw na ito and may God bless you more with healthy life and happiness and alagaan ng sarili. And always remember that you are loved by your grandchildren. And sama niyo na po kami doon ni Christian. Ayun lang po. Bye-bye! Hello, Tito Oying. Gusto ko lang batiin ka ng happy 70th birthday. Lagi mong papahalagaan ang health mo at huwag mo isipin na kalimutan kita. Lagi kayong included sa prayers ko. Meron akong guest dito. Gusto ko batiin ng happy birthday. Maligayang karawan, Tito Oying. We'll see you soon. Bye! Bye! Happy 70th birthday pa. Wish ko lang na matupad yung mga wish mo at yung mga wishes nila. Thank you sa pagkasundo sa akin pagkatapos sa swimming lesson ko pag wala si Daddy. Hey Papa, wish you a good health at more birthdays to come. Love you. Happy birthday, Papa Yoyo. I love you. Salamat sa lahat ng paggabay mo sa amin at sa pagturo sa amin ng magandang aral. Love you pa. Hey Papa, happy birthday. Papa, love you po. You sheltered me from harm, kept me warm,
kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's up. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say.